Tonight, God calls us na ato isurrender di hatanan siya because we cannot do this without Him. That's why let us confess our sins because isa kini sa mga babag sa tuwang pag-worship siya tonight. Let us ask God na ihakit ang banan tonight. Ngayon sa Let us pray. So, mahal, Ginoo, salamat sa iyo, Lord. Hindi mo kaming because na magkakot kami. Salamat sa mga kaayo, Ginoo. Sa mga faithfulness sa tagsatagsa ng mga kinabuhi ng Diyos. Salamat ng talang. Salamat sa pagpa-remind, sa pagbadyong, sa pag-encourage. Salamat, Lord. Huwag ka nag-ulang sa mga Lord. Cannot fail sa mga kinabuhi. Though we always fail you, but still, Lord, nagpapilit ka magkalitaan ka namin. That's why tonight, O Lord, dinasurrender na mo tanan, dihan kami mo, Diyos. Ang mga nabuhat ng kalapasan, Ginoo, mga ipagsulbi na mo, Lord, wala ka nalipay, mga pangunahon na, Ginoo, di yun makapahimaya kami, Lord. Bibigay mo kasi kasi, Lord. Urani kami, Lord. Urani kami, Lord, na ang among pagpaminaw, pagkarinda, ngayon mo gagawato mo sa diya sa mga kabaan ng Diyos. Salamat, Lord, sa I pray, O God, na ang mga prayer meeting tonight, hindi na yung bawal yun. I pray, Lord, Ginoo, na ang mga igsunan na wala din karoon ng Diyos, at sa magaling ng Ginoo Lord, na sila nakajoin, I pray, Ginoo, ito magpahinong doon kanila. At saka importante, ang fellowship. At saka importante ang mag-gather, to pray for one another, to encourage one another, to stir up one another, O God. Remind them. Remind them. Salamat, Lord, sa yan. Dalay ko daw, Diyos, sa ulit kapusan. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Pero nandito sa itong singing, akong ihatag ang panahon, kay Pastor Jonah, para sa pag-lead sa itong singing. Okay, sa itong mga pag-awit, itong mga hymnbooks, kunaan mo din ha. Kung kulangan tag hymnbooks, paki-picture na lang siguro sa mga kantahon nato karon. We will sing 2 hymns today. Ang first one is entitled The Church One Foundation. Song number 117. Song number 117. 117. Manghingkod lang ta, pero sa second na song, unya, manindog ta. Volume, please. Kasi pa. Okay. Can sing the first verse. Ay, no, this is not a song. The Church One Foundation, lagi. Ito akong giinom. Song 117. Kat na siya. Second song na siya. Okay, verse 1. The Church One Foundation is Jesus Christ, her Lord. She is His new creation by water and the word. Volume, please. From heaven He came.
holy name she blesses, partakes one holy bread, and to one hope she presses, to be with Christ her head. We toil and tribulation and weariness of mind. She wakes the proclamation of peace forevermore, till with the vision glorious her lonely eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church at rest. On earth she has communion with God the Three in One, and wakes the sweet reunion with those whose rest is won. Oh, happy ones and holy, Lord, give us grace that we, like those who trust thee wholly, on high may dwell with thee. Like those who trust thee wholly, on high may dwell with thee. At this time we'll sing that second song, My Faith Looks Up to Thee, song number 162. 162, shall we all rise? And I will request Brother Ramil to lead us in our prayer before wato sa pagpamalandong sa pulo sa Ginoo. 162, My faith looks up to thee. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine.
Father, Lord, salamat kayo sa panahon yung ihatag ka na mo aron na Lord sa pag tapok sa mga anak karon sa pagtuo sa pulong sa pagdayag kalimugan sa pagsimba niya kayo. Pamahan hatagin ni sa mga kaalam, Lord, sa pagsabot sa iyong pulong. And not only na masabtan na mga kundi pa kinabuhi na mga. And Lord, even sa iyong pulong karon na among pamilawan, ang dalo ni Pastor Jordan, ikaw, Lord, magpapadayon sa pagkakas kaniyaga, paghahatag ng wisdom kaniyaga, sa pagtutulog God sa iyong pulong. Bless ang matago sa anahan. Tika na namin pray sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod ang tanan. Open your Bibles with me to James chapter 1, verses 12 to 18. James chapter 1, verses 12 to 18 na natakaroon sa ikaupat na part sa tuang series entitled Dealing with Trials. Part 4 na ta. So that means nakahisgot na tagtulo ka ways to deal with trials. Niya kining part 4 which is kini karon mo niyang ikaupat nga way how to deal with trials sumala sa gisulat ni James. James chapter 1 nalata karon sa verses 12 to 18. So humana nato gi exposit ang verses 1 to 11, karon ato na pong i-exposit ang verses 12 to 18. Sige, shall we read this responsively? I read verse 12, kamo sa verse 13, ako na po sa verse 14, kamo sa verse 15, pagka verse 18, sabay-sabay na tatanan. So I'll read verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love him. Let no one say when he is tempted, I am not God, for God cannot be tempted with evil, neither is tempted against evil. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then the lust comes to sin, it bringeth forth sin, and sin is finished for death. Do not err, or do not err, my beloved brethren. Every creature that ever references is from above, and coming down from the Father of lights, with whom is no warnings. Altogether, so verse 18, of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Ang ikaupat na way to deal with trials is kini, ayaw gid i-blame ang Ginoo. No, ayaw gid i-blame ang Ginoo kung ang imong pag-respond sa trials dili mao. And what is that dili mao nga pag-respond sa trials? Nya dili dapat i-blame ang Ginoo when we make the wrong decisions, when we make the wrong choices, when we sin. So pag nagbuhat ka og sala in response to a trial, unya gisuffer nimo ang consequence, dili daw nato i-blame ang Ginoo. Ug mao na nga akong gusto i-explain nga mao na siya ang ginapasabot diri ni James sa verses 12 to 18. Now, gina-blame pa nato ang Ginoo sometimes kung wa na gandi mao na atong life because of the choices we made before. Naay mga times, no? Kaya ako gani usahay, makaisip kong inana, mo na nga ako dahil nang ginabawi dayon kay dili gid siya good, di pa gyud tama. Na i-blame na to ang Ginoo sa mga panghitabo sa atong life nga kita ra pud ang reason nga nung nahitabo to. No? Mo na nga careful kita sa mga choices we make, no? Kay kanang wa magutay control sa consequence. Natay control sa atong mga choices, pero wala tay control sa consequences sa atong mga choices. So, mo nang hadlok din ha, no? Mo nang kung naaman lang kay control sa imong mga choices, ay lang dayon basa-basa maghimog mga choices, no? Kana ampu be patient, consult godly people, seek
wisdom from wise people, ana gani, no? Kanang, so kinsa maning mga tao nga imong i-consult, mga tao nga imong masaligan, mga tao nga nailahanan nimo nga kuan gyud, no? Nga godly, wise, no? Kanang mga spiritual nga mga tao, wala sila ang imong duolon. Ayaw isolo ang imong mga problema, i-involve gid ang mga tao sa imong kinabuhi, kay we are not designed to live the Christian life alone, no? We don't grow in isolation, we grow in the context of fellowship, community. That's why ginbento sa Ginoo ang church. Kay we cannot live the Christian life on our own. Walay lone ranger sa Christian life. Dili man ta si Fernando po Jr. nga kanang patay ta ng kalaban. Yang pulis dito na mutungha kung walay kalaban. Di man tayo inana sa Christian life, kining we grow together. And so kining, pero kung kanaganing kung di ta maminaw sa uban, kung di man di maminaw, di ta mo konsulta sa uban, di ta mo seek og advice, wisdom, magampo, i-base nato sa Word of God ang atong ginatubang na mga pagsulay, kanang, and then we make wrong decisions, naghimutag sala. And if you notice, no, one sin can lead to another, and then another sin will lead to another. Magsangasangan naman guna, no? So, kining, mo na nga, na di na, kanang, wala, pressure na ka, naipit na ka, and then, at the end of the day, no, ngayon ka nga, why Lord? Kabota na pagigas Ginoo, ano man Lord, anak gani, when in fact, ato aman to, no, ato aman to. Remember last time na ang word trial o temptation can be interchangeable. In a sense nga, they are the same in terms of experience, circumstance. Ay circumstance, an experience nimo nga dili convenient, dili comfortable, lisod nga experience, it can be a trial or it can be a temptation. Depende sa resulta. Kung kana nga lisod nga kahimtang, kanang nag-mature nimo, nag-grow sa imo spiritually, that was a trial. Pero kung kana nga experience or circumstance nga sakit or lisod, nag-lead nimo sa pagpakasala, that is a temptation. That's why gi-interchange ni James ang word trial, testing, ug temptation. For example, sa verse 2, temptation iyang gamit. Pero sa verse 3, iyang gigamit nga word is trying, the trying of your faith, or the testing of your faith. Unya, kining diha sa verse 12, temptation na pod. Unya, diha sa verse 13, temptation na pod. So, kanang, they can be interchangeable. Depende sa resulta. As I've said, kung nalampasan nimo o nag-grow ka and naging more intimate ka sa Ginoo, you made the right choices, na iwasan nimo maghimo og sala, trial yon. Gi-grow sa ginimong faith, ug truly so, nag-grow ginimong faith, kay naging victorious ka. Pero kung mi-give in ka, nagbuhat ka og sala, you made the wrong choices, o niya, nagsuffer ka sa consequence, that is a temptation. And then, so Satan can use the same circumstance, the same experience, to pull you down. Temptation yan. But God can use the same experience to build you up. That is trial. Testing or trial. So katong nahitabukan Jesus, ang Holy Spirit yun mo hatod niya dito sa wilderness. Ang purpose ni Satan para i-tempt siya. Pero ang purpose sa Ginoo para i-test siya. Kay after adto, muadto naman siya sa kalibutan, muadto naman siya sa outside world para sugdan na iyang ministry. Unya katong pag-tempt ni Satan sa iya, gigamit to sa Ginoo to confirm Jesus. Confirmation to niya kay human naman iyang coronation. Katong sa iyang baptism, gi-coronate naman siya as the Savior King. Pero dapat i-confirm sa kung angayon ba gyud siya mahimong Savior King.
Moto gi-set up siya sa Ginoo, gihatod siya dito sa wilderness para kay si Satan nagatang na dito. So para kang Satan to hoping nga ma-disqualify si Jesus sa iyang pagka-Mesaya, kay gusto niya nga mo give in si Jesus sa iyang temptation. Pero sa mindset sa amahan, ang iya was to confirm na kining iyahang anak, kining iyahang son who is the Messiah, ang iyan gyud nga mahimong Messiah, kay malampasan man niya ang temptation nga kanang i-throw ni Satan sa iyaha. So, ato daw i-review atong life. How many of those experiences ninyo nahulog siya nga trial? Kay meaning, nalampasan ninyo, nagulat mo sa Ginoo, you made the right response, wala mo nakaiwas mo sa paghimog sala. Pero how many of those experiences ninyo nahulog siya nga temptation? Kay kanang mi give in mo o mi himo mo og kining sala. No? Same experience. So diha na to mahibawan. Now, karon. Kasagaran sa pag-blame nato sa Ginoo, may tabo na siya pag kanaganing nagayng naduotag maayo. Kanaganing narealize ato nga bali man di ito, and then that's the time nga we blame God. No? Pero katungwa pa ta nakahimo og desisyon nga di day mao, wata nang itas Ginoo. You see how ironic that is sometimes? You see how unfair we are? Kanang sa wala pa ta naghimo og response sa mga nag-abot sa atong kinabuhi, wag kita nagsik og guidance sa Ginoo. Nya atong gipatoy atong sariling decision, nya katong later na realize atong mali di ay ito, dito na ta nangita Ginoo, di ba? Dapat siguro mao gid ang pinakauna nga buhaton. Dili kay ang Ginoo murag spare tire, nga ang prayer is spare tire na lang siya, dili gid siya mo ang wheel nga mo drive sa ato ang kinabuhi, right? No, ana gani. Now, ang opposite sa tao nga may give in sa temptation is katong nag-endure sa temptation. Manang sa verse 12. So let's go to the text now. And in a brief moment, we will exposit this until verse 18. Anya, blessed ang tao nga nag-endure kaysa sa may give in. Blessed is the man that endureth temptation. Natanawa ra gud, for when he is tried ang gigamit, pero temptation ang use nga term sa first. Kaya lagi, they are interchangeable. For when he is tried, nganong blessed man ang tao nga mo endure temptation, because he shall receive the crown of life. This could be figurative, but this could also be literal nga crown yun. Kaya dito sa book of Revelation, we will be given crown sa Ginoo, kaso lang because kabulo manggutang grace na tanan sa Ginoo, ato lang pong tanggalong guning crowns nga ihatag sa Ginoo sa tuwa unya dito sa glorification, niya ato na pong ikas tong tanang crowns sa iyang tiilan. So it could be a literal crown of life sa mga nag-endure of temptation, but it could be a figurative expression, which means nga nagmadaugon ka sa miabot nga temptation, sa miabot nga trial. It simply means you are victorious, the victor's crown, kumbaga. Unya, kini nga crown gipromise sa Ginoo, and kining why did they endure? Ang answer na sa verse 12 gihapon. Because what? They endure temptation because they love the Lord. Kita ninyo na? Blessed is the man that endured temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love Him. My son, when you love someone, you don't want to offend them, right? When you love someone, you don't want to hurt them. So if you love God, di mo siya gusto i-grieve, right?
Dili mo siya gusto i-offend because you love God. Ako gani ka lang, mag-iwas gyud ko nga ang akong asawa masuko sa kuha. Ma-high blood, magyaw-yaw. Di ko gusto nga magubay ang adlaw. Manang mangitag yung kukuwing, wala pa na naitabo, ako na lang i-prevent. Kaya nga naman, di ko gusto nga kanang madawat yung adlaw, masuko siya nga naman. Ano mo ko gusto? I love man ako siya. Or nalagay kanta nga nagkaingon, why do we always hurt the ones we love? Maulagi gani. Kaya dapat nang good, dili na to i-hurt. Kaya love man ka nato sila. Anong sabi ni John? John chapter 14 verse 23. Matod pa ni Jesus sa iyang mga disciples, if you love me, keep my words. Meaning, kung love ko ninyo, obey me. Kaya ang inyong pag-obey sa kuha, proof na expression na sa inyong pag-love sa kuha. And so, it all goes down, ang atong pag-endure sa temptation, it all goes down to this, how much do you love the Lord? Okay, sa tanan nga iyang pwede i-describe sa tuwa, ang iyang yung i-describe is to them that love Him. Dagaman, to them that praise Him, to them that believe in Him, to them that follow Him. Pero ang gigamit ni James na description sa nag-endure of temptation, kato makadawat sa crown of life, is to those that love Him. That's why nag-ask ko, o sa may connection sa love nato sa Ginoo o sa to ang pag-endure sa mga temptation. Mao ni siya. Kay kung love nato ang Ginoo, nya hate niya ang sala, di ta maghimo og sala kay di man nato gusto i-offend or i-grieve ang person nga nag-love sa tuwa, and to know kung unsa ka-amaze ang iyang pag-love sa tuwa ba yan. Una-una pa lang ng doctrine of election. Kanang election pa lang, every time malandong yuguan ng doctrine of election, kana enough na siya para mag-melt akong heart, magbuhat akong balibo niya, ma-break akong heart, maghilak tungod kay nganong ako man ang gipili sa Ginoo nga wa mo ko'y kalainan sa mga dili pinili. Unya ang reason lang nganong iya kong gipili kay gusto lang niya. Saan man nato na? To them that love Him. Okay, but on the other hand, ang katong wala nag-endure, mo to ang me give in. By giving in, by saying yes to the temptation, unya, naghimo og sala, yamatod pa ni James, katong nag-give in sa temptation, ayaw ninyo i-blame ang Ginoo, nganong me give in mo. That's why matod pa niya sa verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Ayaw ninyo i-blame ang Ginoo. Ayaw ninyo i-blame Ginoo kung na-tempt mo. Kung miingon mo yes sa temptation. That's why I say, nga mo ni ikaupat nga way to deal with trials, do not blame God. Kay mo man ang lingwahe ni James, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Gitempt ko sa Ginoo. So, giblame nilang Ginoo. So I say, mo ni ikaupat nga way to deal with temptation, with trials. Do not blame God. Mo ni ang gibuhat ni Adam ug ni Eve katong nahulog sila sa sala. 'Di ba? Ang ilang first response, they blame God. O sa may pangutanan ni God kang Adam. Nganong gibuhat man nimo ni? Unsay gisulti ni Adam? Sabi niya, ang babae, giblame niya ang Ginoo by saying, ang babae nga imong gihatag sa ako. Balikan, basara ganyan ng Genesis chapter 3. The woman that thou hast given me. Pwede mo ta siya musuti nga, the woman, katumang babae, nag-tempt na ako, pag-ipakapinan, ang babae nga imong gihatag. So sa ato pa, kung wala naghimo ang ang Ginoo babae, ni gihatag niya kang Adam, he was blaming God actually. Nya, maana na pod ang Ginoo, mao ba?
Ato na po siya sa babae. Babae, anong imo maning gibuhat? O sige, sulti ni Eve. Same gihapon. Giblame gihapon yung Ginoo. Ang serpent. Kaysa may naghimo sa serpent, kaysa may naghimo sa snake. And, dosay di takabantay nga, pwede po nato na mabuhat. Lord, nga nung gialaw man nimo ni? Nga nung wala man nimo gigamitan og preventive will, di ba? Kabalo naman ta, kanay tulog ka klaseng revealed, tulog ka klaseng, do man ka klaseng will sa Ginoo, revealed og secret. Ang revealed will, tanan nga nasa Word of God, mo nang revealed will. Mga kaubuto sa Diyos, nga iyang gipadayag sa iyang pulong. Wa niya nagitago. Pero na mga will ang Ginoo, na ikaubuto, na planong Ginoo, nga siya na nakabalo. O dihala na may tabo, kung mahitabo na. Dihala na niyo may bawaan, kung mahitabo na. Tulo man nakaklase, right? Una, kanang siya yun mismo ang nag-create. Siya mismo nag-produce man ang causative will. God caused it to happen. Ikaduha is, ato ang intention, ato ang desire, ato ang gusto, o niya, gialaw lang sa Ginoo. Mo nang permissive. Nya katong ikatulo is katong nakay giplano pero gipugngan kas Ginoo. Mo nang preventive will. And so we ask, Lord, ngano wa man nimo gi-prevent? Ngano wa man nimo gi-exercise imong preventive will? Nganong ang permissive will man? We ask that question sometimes. O kagabi pa lang, excited na kayo may adto sa buffet 52 kay magsabot lagi dito. Uman sa graduation ni David, one army natangag sa kuan, sa SM Lanang. Kung nga, nakapunta na ko, Lord nga naman. Wala lang gini mo gikumpleto mong kalipay. Okay, kung kabalo saman, lamin na kay ilupad. Yan, nagabot na daw sila dito, nga ganyan, basig wala pagkawon. Ngay, kung sorry na ito sa Ginoo, no. Kay, kanang inana, gani na din siya. And so, do not blame God. Why not? Naghatag si James og 5 ka reason. Ako ning paspason. Number 1, kaya ang Ginoo man God, di man siya makahimog sala. Mang suti niya, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil. Because He is a God who is sinless. Ang mag-tempt og laing tao para makahimo siya sala, that is sin. So God cannot tempt you because God is sinless. He cannot be tempted with evil because He is sinless, perfect, perfectly holy, perfectly righteous. And number 2, kay sinless man ang Ginoo, di siya kahimog sala, di po siya mag-tempt sa tao nga maghimog sala. Manang sa verse 13, neither tempteth He any man. Ikatulo, na kung if ever mi give in ta sa sala, kita to. Dili ang Ginoo ang reason, kundi kita ang reason. Ngano man? Because we obey. Nagpadala ta sa tong sarili nga mga lustful desires. Manang sa verse 14, but every man is tempted when unsa daw? When he is drawn away of his own lust. And then pag na-drawn away na siya sa iyang own lust, and then enticed, meaning give in na gyud ka. Nagsugo na tanan sa desires. Desires nga selfish, desire nga carnal, desire nga fleshly. So temptation does not begin with God, it begins in us, it begins with us. Nya ang resulta is mo nga makahimo na tagsala manang verse 15. Then when lust has conceived, it brings forth sin. Nanganak ang lustful desire og sala. Unya ang sala namunga og unsa? Kamatayon. And sin, when it is finished, brings forth death. Now, unsa man nga death? Of course, kung saved na ka, wala na spiritual death. That is separation of man from God. Wala na kay save naman ta, naihusan naman ta kan Jesus. Death here simply means loss. Na ay mawala kung nagpadala ta sa atong sariling mga desires, unya kining desire nakahimo sa tuwa sa paghimo og dautan or sin
Unya, ang sin mo resulta og kamatayon or kawaladon. Unsa man na? Number 1, loss of joy of salvation. What else? Loss of peace sa heart. Kay na may guilt na nay shame. Broken naman imong heart, imong soul. Dili na restless na. Niyang tao ba nga Christian, even if di niya aminon, kabulog siya nga na something wrong sa iyang life. Something wrong sa iyang heart. And he may be able to show an image nga okay lang siya, pero dili di ay. Because kining naa na magud ang Holy Spirit sa tuang kanunay maoy mo remind o ginapa-feel niya sa tuwa nga naay dapat nga i-correct sa tuwa. What else? Kining pwede po relationship with someone. Friendship sa usa ka person na nawala, namatay tungod kay nag-away siguro mo kay lagi ang sala bulid man to another. Trust. Loss of trust. Loss of good reputation. Mao na ang pagka-brutal man ang mo nang pagka-brutal sa sin. Because sa dihang wala pa nimo na nabuhat kanang murag harmless, mura siya og kanang gift ba nga gipackage, nindot kayo ang ribbon, nindot kayo ang covering, pero ang sulod niya na is death or kamatayon or destruction. No? It gives you false promises. Ano gibuhat ni Satan, right? Kaon mo ani nga bunga sa kahoy kay dili oy di mo matay, may sawa pagay mo sa Ginoo. Kabul pa mo sa tanan, dautan og maayo. Mauabrihan inyong mga eyes. And I think as a Christian nga educated sa Word of God, we should know better, no? Igabalo na mangguta sa mga ways ni Satan. So imbis kalipay dili di ay. Okay? Na ikaupat nga reason nga nung we don't blame God. Nasa verse 16, do not err, my beloved brethren, meaning do not make this mistake. Meaning, it's wrong. Error comes from the word error, which means wrong or mistake. Ayaw, it is wrong to blame God. So why not blame God? Because it's wrong to blame Him. Naunsa ang cause sa error, sa mistake of blaming God? Unsay cause niya na? Now, ang answer na sa verse 17. Wala dahil ako na kita ang connection ani. From one ang suti ni James, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Unsay connection ani sa verse 16. Nagits good siya nga ang Ginoo gikan sa iya good gift and every perfect gift, and then gitawag siya Father na gitawag siya the Father of lights, and then sa iya daw there is no variableness, di daw siya unchangeable daw siya nga klase nga Ginoo. Why does James describe the character or the attributes of God? Tungod kay ang reason nganong night times gina-blame natong Ginoo tungod kay wa maguta kaila kung kinsa ang Ginoo. For example, pag-ingon niya nga every good gift and every perfect gift is from above. We blame God because what kabalo nga basta gikan guys Ginoo, good and perfect yun na. Good and perfect yun na. Okay? And then second, dili nato pwede i-blame ang Ginoo sa tuang when we give into temptation, because our God is Father baya nato who cares for us. Tanan niyang mga plano is para sa tuang kaayuhan. Second, He is the Father of lights. So meaning, He cannot tempt you to, He is the Father of lights. He's not the Father of darkness. No, He's not the Father of wickedness. He is the Father of lights. Pag-ingon nga, tanan gikan sa Ginoo is good and perfect. So that means God is good and God is perfect also. Unya pag-ingon niya nga God does not change, there is no variableness, neither shadow of turning, meaning ana,
Na kung ang Ginoo is good and perfect, He cannot be evil and wicked at the same time. Because if He is good, He is always good. If He is perfect and sinless, He does not change. Muna nga, di na to i-blame ang Ginoo kung kita tempted, when we are tempted, because He cannot tempt you because He is good and perfect, no? Holy and righteous. Aniya, unsa maning mga gifts nga iyang gihatag. Muna sa verse 18. Of His own will begat He us, this is the first, with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creation. Kanang word nga bigat, that is spiritual birth. So what does this mean? Ang ikalima nga reason nga nang di na to i-blame ang Ginoo kung mo give into temptation, because He gave us two gifts. Na kini nga gifts mao ni dapat atong gamiton in times nga ginatempta para dili ta mo give in. Unsa man ni? The word of truth, o ikaduha nga kita regenerated na born again na. So kay na born again naman ta, nanatay power nga mo resist sa temptation. Di para sa una nga wa pa ta na born again. Nga naulipon pa ta sa sala. Karon we are now born again, na change na ang ato ang kinabuhi. Okay, so unsa man ang implication ani, unsa may lesson atong ma-learn? Number one, importante gyud no nga nagitay insakto nga knowledge about God. Kay diha man good kana ganing mao man gud mahitabo no kung if we don't have a correct knowledge of God is kining maglisod ta og maglisod ta respond pag nanay mga pagsulay, mga temptation. So it's very important that we have a correct knowledge of who God is, makatabang gyud siya. Do not blame others for our own sin because di na makatabang. In fact, the more nga atong angkunon atong mga sins, the earlier the better, because dali lang pud ta maka move on. Unya, it is a sign of maturity. And so when temptation comes, unsa pa atong ma-learn diri, endure it, dili mo give in. Okay? And so, mao na siya ang pasabot diha sa verses 12 to 18. Do not blame God. So itong first nga way how to deal with temptation, katong sa verse 2, count it all joy. Ikatulo, seek, ask for. Verse 5, ask for wisdom, no? Then katong sa verses, mo ni katong last time, and then sa verses 9 to 11, do not trust or focus on eternal and heavenly things. No? Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong, mag-aampot ta, amahan na mga langit nun. Salamat kayo, Lord, sa ikaupat na paagi sa pag-respond sa mga trials or temptation. And that is, Lord, nga kinahanglan gyud nga mo ang knowledge about you is insakto gyud. So that maiwasan namo nga i-blame ka sa amo ang mga sinful nga mga decisions, ways sa pag-respond sa mga trials or temptation. And Father Lord, I pray nga i-remind mi nimo nga pag naay mga lisod nga mga experiences, Lord, ang imuhang purpose niya na is to sanctify us, to grow us, to mature us. Pero kang Satan, Lord, he will trouble us, pull us down para makahimo mi og sala. Lord, among desire is nga Father, among i-endure, amo nang gamiton, i-welcome na mo na, Lord, to mature us, nga musabit mi sa imuhang plano para matuman ang imong purpose sa pag-sanctify sa amuha, Lord. So, Father, Lord, I
commit to all these things. I pray that we become wiser and more mature in dealing with circumstances sa kinabuhi. In Jesus' name I pray. Amen. Mas ikaw na siguro?